So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamanok. So once again, this is PG Vergara of Linyada ng Mamay. So ang daming nagtatanong sa akin, ang daming naghahanap na kung po pwede daw ibalik natin yung mga videos na ating ginawa noon. Kasi mga kamanok, yung ating ilang mga video dito sa ating channel, inalis ko po yon. Okay? So yung iba, hinahanap muli yon dahil malaki daw yung naitulong nito sa kanilang pag-aalaga. So, yung iba nating mga video, hindi nila makita, kaya nag-request sila kung po pwede raw muli nating i-content o gawa ng video yung ating mga tinalakay noon sa ating mga previous na video. Okay? Kung maaalala nyo mga kamanok, nung tayo ay nagsisimula pa lamang, ang ating mga content dito sa ating channel is mga tips. Okay? Kung papaano ba natin mas maaalagaan ng maayos ang ating mga alaga, kung ano ba yung mga vitamins, mga antibiotic, okay, mga supplements na maaari nating ibigay sa ating mga alaga upang mas maging maayos, mas healthy, at mas ma-enjoy natin ang pag-aalaga ng manok. Alam nyo kasi mga kamanok, yung ating mga subscribers dito na mga newbie, okay, ang dami nating mga newbie na subscribers dito dahil nga po tayo ay almost 198,000 na dito. So, binabati ko po kayo, mega shoutout po sa inyong lahat. Sa mga nagko-comment, maraming salamat po kasi hanggang ngayon, nandito pa rin kayo at sumusuporta. So mga kamanok, ang topic natin ngayon is about sa fowl fox. Okay, dahil nga po ngayon ay nag-uulan na, nag-i-start ng mag-ulan, ngayong season na to. Kasi nga po mag-shifting na po yung season from dry season, from wet season. Ibig sabihin, galing sa tag-init, pupunta na po sa tag-lamig o tag-ulan. At alam natin mga kamanok, pagka naging tag-ulan na, yung ating mga na-breed is medyo hassle mag-alaga. Kasi bakit po? Nandyan po ang mataas na porsyento ng pagkakasakit, especially yung sipon, halak, at pisik. Pag yan po ay napabayaan mga kamanok, maaari po ang ating mga alagis mag-abroad. Possible po yun mga kamanok. Kaya po medyo hassle talaga ang mag-alaga ngayong season na to. Kung kayo man is magbe-breed ngayon, medyo hinay-hinay lang mga kamanok. Kasi nga po, masyadong maulan, nawawala po, nababawasan po yung body heat sa katawan ng ating mga alaga, especially ng ating mga sisew. Pag po nabawasan yon, possible po, kumapit, dumapo ang po pwedeng mga sakit, especially yung sipon nga po, yung ating mga respiratory diseases. Pag sinabing respiratory, ito yung mga lumalabas na sipon, o kaya naman is yung halak. Respiratory po yan. Yan po ay may kaugnayan sa respiratory disease nila. Pero kung wala naman pong sipon, wala naman pong halak, pero nanghihina po ang sisiw, possible, ito naman po ay digestive problem. Dalawa lang po yan Ang sakit nahahati sa respiratory at digestive problem. Kung meron silang sipon, halak, respiratory. Kung walang sign ng sipon, ng halak, tapos nanghihina, makikita nyo sa droppings. Kung anong kulay, merong mga ibig sabihin yan. Okay? So next topic natin pag-uusapan yan mga kamanok. At ang topic natin ngayon muna is about sa fowl pox. Okay? Fowl pox ang ating magiging topic. Dahil nga po umuulan, nag-i-start na nga po na lumabas ang mga lamok sa ating mga kapaligiran. Okay? Especially sa ating mga backyard breeders dyan. Shoutout sa inyo. Alam ko po ang inyong sacrifices pagdating sa inyong mga alaga. Kasi po alam nyo, ang fowl pox, pagdating nila lang day 20, yung ating mga sisiyo, kung hindi nyo po na itatanong, dyan po nag-i-start na tumubo o magkaroon ng fowl pox ang inyong mga alaga sisiyo. Kung walang vaccine, medyo prone po sila sa pagkakaroon ng fowl pox. At ano po ang po pwede... At syempre mga kamanok, ano po ang po pwede nating ibigay sa ating mga alaga kung tayo ay hindi nakapag-vaccine? So, madali lang yung mga kamanok. Kuha lang kayo ng kuha lang kayo ng tubig, ilagay niyo po sa sprayer. Sa bote ng sprayer, yung ini-spray. Okay? Tapos, haluan niyo lang po yan ng Sunrox. Mas maganda ko yung Sunrox original. Okay? So, depende na po kung damihan niyo ng konti, basta magkahalo po yan mga kamanok. Inyo pong i-spray doon sa kanilang fowl pox.
Gawin niyo po yan daily, umaga at hapon. Kahit yung mukha lang po ang inyong basain, makakatulong po yon upang mabawasan yung infection. Okay, dala nitong Fowlpox na to. Ang ating pong mga alagang sisiw ay nanghihina o nai-stress kapag sila ay merong Fowlpox. So, bigyan niyo po ito ng higa po yung inyong solution ng tubig at Sunrox. Inyo lang pong basahin ang kanilang mga mukha. Pwede nyo naman pong punasan. Then, makikita nyo, after 1 week, mga kamanok, matutuyo po ang kanilang Fowlpox. Hanggang makutkot nyo na po at maalis na po ito sa kanilang mukha, sa kanilang mga binti, sa kanilang katawan. Okay? Simpleng tips lang yan, mga kamanok. Okay? Yan yung mga simpleng tips na kung hindi natin maagapan, hindi natin may bibigay sa ating mga alaga, possible mag-abroad ang ating mga manok. So mga newbie dyan, itry nyo na po ito, makakatulong ito sa inyong mga alaga. At sa mga matutulungan ng aking tips na to, mag-comment naman kayo dito mga kamanok. Baka next video, shout out ko po kayo. Okay na po tayo dyan, ano? Yan po ang Fowlpox treatment natin ngayong gabing ito. So next topic natin ngayon is all about naman, okay, sa ating mga manok na paling or pahing, okay? Ano daw po ang possible na maging remedyo kung aking manok ay paling or yung pahing, yung medyo nakahapay ang buntot? Kasi ang pangit daw pong tingnan pagdating sa ating mga alaga. So ganito po yun mga kamanok. Ang ating mga manok, kapag po yun ay medyo, halimbawa ay medyo payat, hindi po ganun kagandahan ng katawan, possible, tumatabingi po yung kanilang mga buntot. Okay? So, o kaya naman, pagka sila po yung nagkasakit, hindi agad natin nagamot, possible din po na mangyari yung pagpaling ng kanilang mga buntot. So, yun naman po para sa akin ay wala naman po itong koneksyon pagdating sa paggagayak ng ating mga alaga. Para sa akin okay din naman po yun. Pero yun nga lang, hindi nga lang siya balansyado. So, ang tanong ng ating isang kamanok, may remedyo pa ba upang muling bumalik sa timbang yung, yung buntot niya? Okay? So, meron pa po mga kamanok. Kung bata pa lang sila, 3 months old, napapansin nyo, medyo, excuse me, paling na ng konti, inyo pong gupitin yung kanilang balahibo na ganitong kaigsi lang. Okay? So, wag niyo pong wag niyo pong aalisin. Inyo pong igupit lang, i-trim niyo lang po na ganitong kahaba ang matitira diyan. So, as the time goes by, hindi po siya mapapayid ng hangin kasi po kapag po ang manok ay nakatayo, di nakaganyan po ang buntot. Pag siya po ay napayid ng hangin, lagi lang po siyang nandoon sa direksyon na 'yon. Okay? So, nasasanay po siya na nakaganon lang. Hindi po nabalik kasi po may hangin po may pressure po Pero kung yan po ay inyong gugupitin, makakatulong po yon sa kanilang buntot upang muli pong dahan-dahan na bumalik sa dating degrees ng buntot o sa pagiging balansyado ng buntot ang kanyang buntot. Kasi po, hindi po na pressure ng hangin Wala pong ipe-pressure kasi po, inalis nyo po. Okay? Mapapansin nyo pagpatak ng 6 to 7 months, bumabalik na po ulit siya. Kung may mapapansin kayo, mga kamanok na nasa ibang farms, may mga ganyan po na ginagawa sila at nakakatulong po yon sa kanilang mga alaga upang maging balansyado muli ang alaga nilang mga manok. Hindi ko alam kung meron pa silang ibang dahilan, pero sa akin dito sa backyard, ganyan po ang aking ginagawa. Okay? Excuse me. Mga kamanok, kung sa tingin nyo nakakatulong ang aking tips na to, huwag mo sanang kalimutan na magpindot, subscribe button, notification bell, and syempre, i-like mo na rin ang video ito para sa mas marami pang advice, mas marami pang chicken talk na maaari kong i-share sa inyo. So mga kamanok, sana makatulong sana ay muli nating maibalik yung dati nating mga manunood, mga viewers na tumututok dito. So once again, this is PG Vergara of Linyada ng Mamay. See you for our next vlog. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pagmamanok, mag-comment kayo next video. Sasalin natin yan sa ating mga sasaguting katanungan. So, paalam mga kamanok. Mahal ko po kayo. Paalam.